Puri natin dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Puri natin dakilang Diyos mga minamahal, at tayo na po dadako mga minamahal sa mahalagang bahagi mga minamahal, ang ating pananambahan mga minamahal. Tayo na po tumayo mga minamahal upang magbigay galang po sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin po ng ating pinagpalang mga ngaral sa apong ito. Akin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Richard Palmones. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Dan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin. Huwag ba naman banal sa langit, pinakamamahal na po Jesus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, na dinako mo kami sa iyong panambahan, mahal na Panginoon. Binigyan mo kami ng kagalakan, mahal na Panginoon, upang ikay aming sambahin, purihin, dakilain na iyong pangalan. Maraming salamat po sa aming inalay na papuring awitin, mahal na Panginoon, sa mga patutuo ng aming mga kapatiran, sa mga awitin na makalangit ng kuwar sa pagbibigay, at higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita, na pagkain ng espiritual, lang isa inyong bang lingkod ka ng akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon, gamitin mong instrumento, mahal na Panginoon, sumaamin ka, mahal na Panginoon, at higit sa lahat, patawarin mong bawat sa amin, pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa unang dalangin, pagluhod po ng aming ginagalang minamahal na pastor, sa pangalan ng Jesus, lahat ng gawa ng kaaway, doubt, sinal, kasaut in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal, bago po ang lahat, ang pinakamataas na papuri at pagsamba, pagwawalati sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, at pinapaabot ko po ang aking dobling paggalang, pagrespeto po sa atin pong ginagaling evangelista Willis Radalmeda, at kabalik at katuwang po ang lahat-lahat mga beloved children, at gayon din po sa mga ginintuang aral, turo po ng ating pong beloved isang pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa lahat natin mga iniibig, minamahal natin mga kapatiran, maging sa mga baguhan, sa mga datihan, sa lahat na napabilang ng mga awit at mga manunugtog sa aking kapukong manggagawa, at maging po sa ating beloved brethren, mga minamahal niya si Bayong Dagat, si Bong Bansa. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon sa unang dalangin, pagluhod po ng ating minamahal na pastor. At muli, ang pinakamataas na papurit pagsamba, paghuhalati sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, ay dumako po sa ating pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Dito po tayo, mga minamahal, sa aklat po, mga minamahal, ng Jonas, Kapitulo 1, versikulo 2. At pakisunod mo ba na rin yung ating babasahin dito po sa Jonas 3:6 hanggang 8. Ibasa. Dito po tayo sa aklat ng Jonas, ang kabanatay 1, ang talatay 2. Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at umiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umaabot sa harap ko. Amen. Amen. Sa panahon ito ngayon, mga minamahal ng Holy Week, mga minamahal, napakarami sa bawat isa sa atin, isa tayo noong araw na napabilang dyan, mga minamahal. Pagdarating po, mga minamahal, Holy Week, ang mahal na araw, isa po tayo, mga minamahal, nagsusumamo upang tayo patawarin sa ating kasalanan, upang tayo kabagan, at higit sa lahat, patnubayan tayo ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi nga dito sa aklat ng Jonas, mga minamahal, 1:2, anong sabi dito? Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayan, yaon at umiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Bakit po umabot, mga minamahal, doon sa harap ng mahal na Panginoon? Ang kanilang kasalanan, dahil ang kanilang kasalanan napakarami na, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, sila ay, mga minamahal, ay kailangan magsisi at magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Nung nabalitaan, mga minamahal, ng hari ng Ninibe, anong ginawa niya? Siya po, mga minamahal, declare, ano po yun? Huwag kayong lalasan kahit anuman, maliit man o baka o maging hayop, walang lalasan ng pagkain, upang tayo po ay pakinggan at patawarin tayo ng Diyos.
Kaya sa panahon ngayon, mga minamahal, yung iba natin mga kababayan, hindi makapunta sa labas, kung hindi magsumamo at manalangin na tayong lahat nakahabagan at ingatan saan po sa mga lumalaganap na mga karamdaman, mga minamahal, upang tayo po ay bigyan po, mga minamahal, ng proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa tinagawang mga kasalanan, mga minamahal, lahat tayo ay nagkakasala, walang matuwid sa harap ng mahal na Panginoon. Amen. Ituloy natin ang basa, mga continuous natin. 3:6 hanggang 8. Pakinggan natin muli, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Jonas, Kapitulo 3, versikulo 6 hanggang 8, ganito po pagkasabi. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninive, at siya'y tumindig sa kanyang luklukan, at hinubad niya ang kanyang balabal, at nagbalot siya ng kanyang magaspang at naupo sa mga abo. At kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninive sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi, huwag lumasa, maging tao ni hayop man, bakahan ni kawan man, ng anumang bagay. Huwag silang magsikain ni magsiinom man ng tubig. 8. Kundi mga balot sila ng kayong magaspang ang tao at gayon din ang hayop. At magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kanilang masamang lakad at ang pagdadahas na nasa kanyang mga kamay. Amen. Purihin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi nga sa 3:5, mga ibaba natin, at ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos na sila'y naghahayag ng ayuno at nagsuot ng kayong magaspang mula sa kalitliit, sa kadakdakilaan ng kanilang mga kalitliitan sa kanila. Ibig sabihin, mga minamahal, bakit po nila ginawa yun? Nung napakinggan po ng hari ng Ninive, upang sila po ay patawarin, upang sila ay kabagan, ibigay ng Malapinon na muli ang pagkakataon sa kanila dahil ang Malapinon ay nagalit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dahil nagalit saan po? Sa kasamaang ginagawa nila. Kaya sa panahon natin ngayon, mga minamahal, nagkaroon tayo ng pagkakataon magnilay-nilay upang tayo po ay magsumamo, upang tayo po, mga minamahal, ay mag-alay ng pag-aayuno sa harapan at paningin ng Malapinoon, upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang, upang tayo po'y pagpalain ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ano pong nangyari dito sa ating binabasa? Bakit po inihayag, mga minamahal, ng hari ng Ninive? Pati yung hari ng Ninive, siya po'y buwa sa kanyang luklukan bilang isang hari. Siya po, mga minamahal, ay nagubad ng kanyang balabal. Mga minamahal, nagsuot siya ng kayong magaspang upang ipakita sa lahat ng kanyang nasasakupan na siya mismo ay nagpapakumbaba, mga sumamo, upang sila ay kabagan patawarin ng ating Malapinoon. Kaya anong sabi nga dito, mga minamahal, sa ating binasa, kung maunawaan natin maigi, mga minamahal, sabi pa nga dito, at ang mga balita ay dumating sa hari ng Ninive, asa'y tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang balabal at nagsuot siya ng kayong magaspang at naupo sa abo. Oh, hari yun. Hinubad yun kanyang kasuotan niya, mga nagsuot siya ng kayong magaspang at siya po'y naupo sa abo. Talatang 3:7. At kanyang niyayag at tinanyag sa buong Ninive, mga mahal na tao na sinasabi, huwag lumasa ni anuman ng anong bagay, huwag silang kumain ni magsiinom man ng tubig. Kung hindi, magbalot sila ng kayong magaspang ang mga tao at
gayon din ang hayop at magsidaing sila na mainam sa Diyos. Oo, talikdan ang bawat isa sa kanilang masamang lakad at ang pagdadahas na nasa kanilang mga kamay. Kaya dito mga minamahal, bakit po tayo po ay nagbabalik loob dahil sa ating mga nagawang kasalanan sa harapan at paningin ng mahal na Panginoon, sa harapan at paningin ng Diyos? Wala tayong may tatago, wala tayong may lilihim. Ano man ang ating ginagawa, yan po ay hayag at nakikita ng Diyos, mga minamahal. Amen. Everybody say praise the Lord. Pero dito sa ating pinag-aaralan, mga minamahal, alam ng hari na sila, mga minamahal, ay gugunawin. Alam ng hari na galit sa kanilang malapin. Bakit po sila nagpakumbaba? Bakit po sila nagsumamo? Para po sila patawarin ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Lahat po ay tumalima. Lahat po, mga minamahal, ay sumunod dun sa hari ng Ninibe. Dahil yun ay maganda at mabuti para sa kanila. Anong sabi niya? Walang lalasa, maliit man o malaki, maging hayop man ay wag lalasa at wag iinom ng tubig. Ibig sabihin, mga minamahal, absolute fasting. Without water, without food, mga minamahal. Upang sila ay patawarin ng Diyos, upang sila ay kabagan ng mahal na Panginoon. Sa ating panahon ngayon, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, malaki po ang magagawa ng panalangin at higit sa lahat ang pag-aalay ng pag-aayuno para ang ating minamahal na kababayan, kaabagan sila, ilayo sila sa lahat ng uri ng mga karaman proteksyon at ilayo sila sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na napabilang tayo saan po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya sa ating pagsamba, sa ating pagdalo, sa ating pagsusumamo, sa ating mga pananalangin at pagsusumamo sa mahal na Panginoon, kasama po rin po yung ating mga loved ones na hindi paligtas, hindi pa ating kasama, bagaman sila mga umuusig, umaalimura sa atin. Ngunit isinasama pa rin natin sila saan po? Sa panalangin na sila ay kahabagan, na balang araw na sila ay ating makapiling at higit sa lahat, ilayo sila sa lahat ng uri ng karamdaman at ilayo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Everybody say praise the Lord. Kaya malaking pagpapala na natarito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Malaking pagpapala na narito tayo sa kamay ng Diyos. Bakit? Ang ginagawa natin, ano po yun? Ang pagpupuri, ang pagsusumamo. O minsan naman, nag-aalay tayo ng pag-aayunos para po sa ating mahal na Panginoon o para rin po sa ating mga loved ones. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, ano sabi ito sa aklat ng Joel? Kapitulo 2, versikulo 12 hanggang 13. Ang sabi nga dito, ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin at inyong buong puso na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan. At pagdalamatiin ninyo ang iyong puso at hindi ang mga damit, kundi inyong hamakin at kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayan sa pagkagalit at sagana sa kagandaang loob at nagsisisi siya sa kasamaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya pag tayo po ay nag-aayuno, anong ating inaayuno, anong inihingi natin sa Panginoon? Na tayo po ay pangawakan, mapaglabanan natin ang ating mga kahinaan at higit sa lahat maging karapat-dapat tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon upang idulog din natin sa mahal na Panginoon. Ano po yun? Yung ating mga loved ones. Amen? Idulog natin sa mahal na Panginoon. Ano yun?
yung ating mga kamag-anak, kaibigan, o yung ating mga kapitbahay, o ating mga kababayan, mga minamahal. Dahil marami pa ang tatawagin ng mahal na Panginoon. Marami pa mga minamahal ang maliligtas. Saan po? Sa pamamagitan ng gawain ng mahal na Panginoon, sa gawain ng Jesus Pinakikusid. Kahit saan mang dako, saan man naroroon ang merong gawain, mga minamahal, patuloy na nag-ahayo ang mga matatapat at mga masisipag na Kristiyano na pinagpala na ginamit ng mahal na Panginoon. Sino yon? Tayo po'y napabilang sa gawain the royal family of God. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Basahin natin itong Lucas, mga minamahal. Lucas 5:32 at pakihanda mo, Brother Ray. Dito po tayo sa aklat ng Lucas, ang kabanata 5, ang talatay 32. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Amen. Amen. Hindi pumarito ang mahal na Panginoon upang tawagin ang mga matutuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Kaya pag ang tao, mga minamahal, ay maraming kasalanan, ay nagbubunga ng karamdaman. Amen? Pag nagbunga na ng karamdaman, mga minamahal, magbunga ito ng kamatayan. Everybody say, praise the Lord. Pag marami ka ng kasalanan, nagagawa na lalabag, lalo na sa batas, pag ikaw'y lumabag, gumawa ng kasalanan, meron kang kaparusahan sa mahal na Panginoon. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. Pag ikaw'y nagkaroon ng karamdaman, wala ng kagalingan, hindi ka nagsisi, ikaw'y namatay, diretso ka doon sa impyerno. May naghihintay sa iyo dagat-dagatang apoy dahil hindi ka naglingkod, di kayo isang makasalanan. Ngunit sa ating binasa, 5 mga minamahal 32, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Kaya ang ating mahal na Panginoon, nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, mga minamahal, upang tayo tubusin saan po? Sa ating kasalanan, napako sa krus ng Kalbaryo, ubagos ang kanyang banal na dugo, ipinakita ng mahal na Panginoon. Ano po yun? Yung pag-ibig sa atin, yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen. Kaya pag tuwing mahal na araw, mga minamahal, marami nagdinilay-nilay, nagsisisi, dahil binigyan natin ng panahon, mga minamahal, ang pagsusumamo sa ating mahal na Panginoon. Isa po tayo dyan na pinagpala ng mahal na Panginoon. Dati tayong makasalanan, nung araw wala na tayong pag-asa. Nung araw problema tayo ng ating barangay, ng ating pamilya, ng ating gobyerno. Dahil tayo po, mga minamahal, ay alipin ng kasalanan, alipin tayo ng bisyo, alak, sugal, sigarilyo, babae, yung pinagbabawal na gamot, mga minamahal. Ngunit nung natagpuan natin si Kristo, nung natagpuan natin ang mahal na Panginoon, nagbago tayo, inahon tayo sa lusak ng kasalanan. Kaya sumisigaw tayo, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay mapagpatawad. Amen? Everybody say, praise the Lord. Basahin natin yung 6:15 ng Mateo at ihanda natin yung Juan 9:31. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 15. Ganito po pagkasabi, tatapot kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo tatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung Ama natin sa langit, walang iba, ang ating pinakamamahal na Jesus na naglikha at nagbigay sa atin ng buhay, na nagbigay ng pagpapala at higit sa lahat, tayo po, mga minamahal, ay napatawad saan? Sa tinagawang kasalanan. Kaya kasing laki man ng barko ang ating kasalanan, mga minamahal, kasing lawak naman ng karagatan ang pangunawa, pag-ibig, ang pagmamahal, pagkalinga sa ating naman na Pinoon. Sinong mas malaki? Ang karagatan, ang pangunawa at pag-ibig ng Diyos. Amen.
Kaya nga sabi nga dito, Mateo 6:15, datapwat kung hindi ninyo pinatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan at hindi rin naman kayo papatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. O. Ano pong dapat gawin, mga minamahal, sa taong makasalanan? Magbalik loob sa Diyos, tanggapin ang malapit, maglingkod ng lubusan para magari sa kanila. Ano po yun? Yung pag-ibig at takot at pagpapalaga saan po? Sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Ang mundong makasalanan, mga minamahal, ang mundong mapanganib, ang mundong napakagulo, mga minamahal. Kaya saan ka man pumaroon ngayon, mga minamahal, buong mundo, mga minamahal, nakakaramdam, mga minamahal, ng pangamba na naganap na pandemic, mga minamahal. Ngunit tayo po mga Kristiyano, tayo po mga mananampalataya, tayo po ay laging nagsusumamo upang tayo po ay kabagan, upang tayo po ay pakinggan ang panalangin ng matuwid na tao ay dinidinig ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Nung tayo po ay naglingkod ng lubusan, nang tanggapin natin ang bautismo sa tubig, naghari sa atin ang pagpapahalaga sa kaligtasan at paglilingkod sa Panginoon. Dati tayo nung araw makasalanan, mga minamahal. Dati tayo problema ng ating pamilya, ng ating barangay, ating gobyerno. Ngunit nung tayo po ay naglingkod, binago tayo ng lubusan, iniwanan natin yung mga gawaing hindi kalugod-lugod, iniwanan natin ang ating mga bisyo, hindi natin binalikan yan, ayaw na natin galawin dahil hindi yan kalugod-lugod at hindi kaya-aya sa harapan at paningin ng Diyos. Amen? Ang nais ng Diyos, ang nais ng mahal na Panginoon, papurihan mo siya, paglingkuran mo siya ng buong galak, buong tuwa at buong saya at buong takot. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya nga sabi nga dito, mga minamahal, sa 1:9:31, at pakihanda mamaya yung awit 34:17. Dito po sa aklat ng 1, ang kabanatay 9, ang talatay 31. Nalalaman naming hindi ipinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sinumang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakikinggan niya. Amen. Amen. Kung ginagawa ang kanyang kalooban, pinapakinggan ng Diyos. Nung araw, mga minamahal, hindi pa tayo Kristiyano. Sabi nga nung ating kapatiran, mga minamahal, nakakilala at baguhan sa mahal na Panginoon, yung kanyang mga panabong, yung kanyang mga lagang manok, pinagkakatay niya na yun. Yung iba pinagbili. Bakit? Ayaw niya na magsabong. Amen? Laging lamang ang talo doon sa panalo. Amen? Laging lamang ang talo doon sa panalo. Pero dito mga, pag ikay naglingkod, gumanap ng kalooban ng Diyos, isang tiyak na bagay, sasamahan ka at papatubayan ka, pagpapalain ka ng Diyos, papunta ang langit, ang ating paglilingkod. Amen? Everybody say praise the Lord. Kayong ating kapatid na sabongero nung araw, mga minamahal, mabuti pa yung kanyang mga anak, yung kanyang mga manok merong vitamins, mga imported, mga magagandang pagkain ng kanyang manok. Pero yung kanyang mga anak, mga malnourished, mga payat, hindi mabilihan ng vitamins o pagkain. Mas mahalaga pa sa kanya yung kanyang manok. Pero nakakilala kay Kristo, nung nakakilala sa mahal na Panginoon, siya po'y nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal. Sabi pa nga, pag ikay nagkaroon ng karamdaman, meron ka kasalanan nagawa sa harapan ng Diyos. Nung siya'y nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, doon niya hinanap ang mahal na Panginoon. Doon niya tinalikuran ang gawaing makasalanan, ang gawaing hindi kaya-aya sa mahal na Panginoon. Walang naitulong ang kanyang kaibigan, ang kanyang mga barkada na sabongero. Kundi ang nakatulong sa kanya, walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ngayon,
pinagpala yung ating kapatid. Pinagpala siya ngayon dahil nasumpungan niya ang buong katotohanan. Nasumpungan niya ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Hindi sila pinagkulang, hindi sila pinabayad dahil ang Diyos natin dito ay buhay. Everybody say praise the Lord. Hindi ko na lang banggitin yung kanyang pangalan, mga minaman, para hindi po abangan ng kaaway ng mahal na Panginoon. Kasi pag meron tayong mabanggit, pag nagkulang yung ating kapatid, inaabangan ng dyablo. Amen? But I say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya salamat. Salamat sa ating mahal na Panginoon na tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Ano sabi nga dito? Sa binasa natin, Juan 9:31, sabi nga dito, nalalaman namin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan na dapat kung ang sinumang tao'y naging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinapakinggan niya. Oh? Pinapakinggan ng mahal na Panginoon. Ano po yun? Yung mga gumaganap ng kalooban ng Diyos. Yung utos ng mahal na Panginoon. Ituloy natin ang basa, mga minamahal. Ito po yung supporting verse. Awit 34:17 at dito sa mga kawikaan 15:29. Ito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 34, talatang 17. Ito po pagkasabi. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Amen. Praise the Lord. Tuloy, Brother Daniel. Kawikaan. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, ang Kabanatay 15, ang talatay 29. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Amen. Amen. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit dinidinig niya ang panalangin na matuwid. Everybody say praise the Lord. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Tayo noon ay isang taong makasalanan, ngunit nung tayo naglingkod, nagbalik loob, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, tayo po mga nagsusumamo bawat dalangin natin na mayroong pagganap ng kalooban ng Diyos sa bawat dalangin natin na ginaganap natin ang utos ng mahal na Panginoon. Tayo ay nag-aalay ng pag-aayon ng pananalangin. Dinidinig at umaabot doon sa langit, sa trono, sa kalangitan sa mahal na Panginoon. Dahil sa panalangin ng propeta ng Diyos, sa panalangin na matuwid na tao ay nakakaabot, nakakarating ang ating mga panalangin. Amen? Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Dito po tinuruan tayo manalangin, dito tinuruan tayo mag-alay ng pag-aayuno. Dahil sa buhay natin, napakahalaga po ang panalangin. Amen. Yan po yung ating sandata. Yan po yung ating pananggala. Yung kalasag nating turbante, ang panalangin at pag-aayuno. Kaya nga nung sabi doon sa mga apostol ng mahal na Panginoon, ang sabi ng isang apostol, Panginoon, ba't hindi namin napalayas ang masamang espiritu sa pangalan mo? Ulit anong sabi ng Panginoon? Sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Diyan nyo po yan makikita, mga minamahal, sa Mateo, Kapitulo 17, versikulo 21. Ang sabi nga dito, mga minamahal, Mateo, Kapitulo 17, talatang 21, datapwat ang ganito hindi lumalabas kung hindi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin to, brother, no? Dito tayo sa 17, talatang 16 hanggang 19. Dito po sa Aklat ng Mateo, ang Kabanatay 17, ang talatay 16 hanggang 19. At siya ay dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling.
At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. 18. At pinagwikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kaniya, at ang bata ay gumaling mula ng oras ding yaon. 19. Nang magkagayoy, nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus at nangagsabi, Bakit baga hindi namin napalabas yaon? Amen. Amen. Nagtanong ang mga apostol ng mahal na Panginoon, bakit hindi nila napalabas yung masamang espiritu sa pangalan ng mahal na Panginoon, sa pangalan ng Jesus? Ngunit anong sagot dito sa 21? Sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Amen. Di ba ang tao, pag mayroon nagagawang kasalanan, nagsasacrifice, mga minamahal. Nagtitiis para mapatawad sila sa kanilang nagawang kasalanan. Yung iba naman, mga minamahal, simula doon sa pintuan ng simbahan hanggang doon sa altar, mga minamahal, naglalakad siya nakaluhod hanggang makaabot doon sa altar, mga minamahal, sinasambit niya ang kanya mga labi, umingi siya ng tawad sa Diyos ang lahat ng gawang kasalanan. Pagkatapos nun, mga minamahal, niyang lumuhod mula sa labas hanggang sa altar, paglabas niya, balik na naman sa gawaing masama. Bakit? Dahil walang espiritu ng ating mahal at walang takot, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon. Nung tayo'y naglingkod, lumapit sa Diyos, tinanggap natin ang bautismo, tinanggap natin si Kristo, na tayo'y naglingkod ng lubusan, ginanap natin ang kalooban ng utos ng mahal na Panginoon. Tayo'y nag-aalay na pag-aayon ng pananalangin sa pamamagitan ng pangalan ng mahal na Panginoon. Napalayas natin ang mga karamdaman sa pangalan ng Isus sa unang dalangin ng ating mahal na pastor o kayong masamang espiritu. Nag-aalay tayo ng pag-aayon ng pagsusumamo. Yan ay ating nakita. Yan ay ating napatunayan na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya nga tayo naririto, naglilingkod sa mahal na Panginoon, nagsusumamo sa Diyos, dahil ang nais ng Diyos, ang nais ng mahal na Panginoon, pagpalain ang kanya mga tapat na mga manampalataya. Amen? Ituloy natin yung kanina. Kawikaan 15:29. Pakibasa yun. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, ang Kabanatay 15, ang talatay 29, ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Sa uling dalawang talata, pakihanda, Tuma. Dito tayo sa awit, 69, talatang 10. Kaya nga sabi nga dito, mga minamahal, Kawikaan 15:29, mga minamahal, ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit dinidinig ang dalangin na matuwid. Kaya sa atin, bilang isang Kristiyano, nung araw, mga minamahal, lahat po tayo nakakilala nung araw sa ating kinagisngan, naririyon. Kinagisngan natin pananampalataya. Ngunit kumusta ang ating buhay? Walang pagbabago. Alipin tayo ng ating bisyo. Alipin tayo ng masamang espiritu dahil wala tayong sapat na kapangyarihan upang labanan ang udyok na masamang espiritu. Kaya ang masamang espiritu, yan ay pumapasok sa tao, mga minamahal, bumibiktima, kaya ay palipat-lipat pa sa alin-salin. Ngunit pag ikay merong espiritu ng mahal na Panginoon, hindi yan mananaig sa iyo. Bakit? Makapangyarihan ang ating dakilang Diyos. Yan ay napatunayan. Yan ay naganap. Yan ay nangyari saan? Sa bawat Kristiyano na nagsasabi, buhay ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig sa atin. Amen?
Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya pag tayo po narito, pinagdadalamhati natin, ano po yun? Yung ating kaluluwa. Mga minamahal. Sabi pa nga sa Mateo 4:4, hindi lang nabubuhay ang tao sa salita ng Diyos. Sa atin, mga minamahal, kinakailangan tayo kumakain ng salita ng Diyos. Paano natin mapakain? Tayo makinig ng salita ng mahal na Panginoon. Pakinggan natin yung salita ng Diyos para yung ating kaluluwa, yung ating espiritu, makakain ng espiritual upang ikagaganda at kabubuti, mga min. Kung tayo nagsisikap na makakain na 3 beses tayo pinagpala, na tayo pinagpala 5 beses tayo nakakakain, yan ay biyaya, yan ay sa ating paglilingkod dapat nating lasapin. Ngunit ang ating espiritu ay malnourished. Kinakailangan kumain ng salita ng Diyos. Malusog ang iyong katawan, ngunit malnourished naman ang espiritu mo. Mga minamahal, hindi po balance. Kailangan mas lamang lagi ang matabang espiritu dahil pagpapalain tayo at tayo po ay laging kakahabagan ng Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Basahin natin yung huling 2 talata. 69 talatang Gs. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 69, versikulo 10, kasi ito po pagkasabi, pag umiiyak ako at pinarurusahan ko ng pag-aayuno ang aking kaluluwa, iya'y pagkadualhagi sa akin. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya dito, mga minamahal, sa atin, mga minamahal, ay tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen? Amen? Dahil natutunan natin na tayo manalangin, natutunan natin, naganapin natin, ano po yun? Yung utos ng mahal na Panginoon. Pag tayo umiiyak, pag umiiyak ka, mga minamahal, iyak yung pagtangis, pagsusumamo. At minsan naman, mga minamahal, mas masarap, mga minamahal, umiyak at masarap magpuri, mag-aalay ng pag-aayuno pag lagi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Doon po sa pastoral house nung araw, mga minamahal, year 1990s, mga minamahal, 91 hanggang 97, crusade natin. Napakaraming mga nag-aalay doon ng pag-aayuno. Mababa po ang 5 days fasting, diretso po yun. Walang linggo po, mga minamahal, na meron nakakatapos ng 10 days fasting. Walang linggo nakakatapos ng 5 days fasting na diretso, mga minamahal. Meron din po 5 days fasting without water, without food, mga minamahal. Karamihan nung araw man nag-ayuno kapatiran, pero mas marami lahat, mga choir member, na ginagamit sa gawain ng malapit dahil tuloy-tuloy po yung ating krusada nung araw. Buong Mindanao, nagkaroon tayo ng krusada. Bisaya at Mindanao, Luzon, Bisaya at Mindanao, nagkaroon tayo ng krusada. Kaya doon sa pastoral house, grabe ang anointing, mga minamahal, grabe ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Isipin mo, mga minamahal, makakita ka doon, mga minamahal, na mga may edad na, ngunit grabe ang kalang kagalakan, grabe ang kalang kasiyahan. Sila'y nag-aalay ng pag-aayuno, bagaman sa kanilang edad, ngunit binigyan sila ng lakas, binigyan sila ng patnubay ng ating mahal na Panginoon. Mababang fasting doon, 5 days fasting, 10 days. May mga nakaka-longer fasting, 21 days at 40 days nung araw, mga minamahal. Salamat, salamat sa ating mahal na Panginoon. Yan po'y turo at pangangaral ng ating mga magulang sa Panginoon, sa ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, at tinuro sa atin ng ating beloved isang Pastor Lina si Almeida. Kaya hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, ang sabi nga dito sa ating binasa, mga minamahal, 69 talatang Gs, ang sabi nga dito, pag umiiyak, sabi pa nga, pag umiiyak ako at pinaparusahan ko ng pag-aayuno ang aking kaluluwa at yaoy pagdugmagi sa akin.
Pag ikaw pala nag-aayuno, pinaparusahan mo lang para yung kaluluwa. Amen? Ano yung spiritual? Kinakailangan, mga minamahal, pag ikay nag-ayuno, minsan merong tatay kanta na, minsan napakalayo niya sa akin. Amen. Dahil bakit po? Dahil sa ating nagagawang pagkukulang, umisa naman paglabag sa kalooban ng mahal na Pinoon, umisa naman napapagyan natin ang ating mga kahinaan, umisa naman yung ating mga pananalita na babanggit natin sa ating mga labi yung hindi nakaluhod-lugod sa Diyos. Kaya lumalayo yung espiritu ng mahal na Pinoon. Kaya nga sabi nga dito sa ating binasa, sabi ito, napakagandang talata, mga minamahal, 69 talatang 10, pag umiyak ako ay pinaparusahan ko ng pag-aayuno ang aking kaluluwa. Everybody say praise the Lord. Di ba pag meron tayong kahilingan sa mahal na Panginoon, ando yung pagsusumamo mo. Bagamat nakakaramdam ka sa iyong physical, mahina mga minamahal, ngunit pinipilit mo pa rin. Dahil gusto mo, mapaluguran mo manapin, gusto mo, mapapurian mo manapin dahil sa kanyang kabutihan. O minsan naman, tumanggap tayo ng pasasalamat, ng pagpapala. Grabe ang ating pasasalamat. Yan po yung nagagawa natin. Bakit? Dahil meron po tayong Espiritu ng Diyos. Tinutulungan tayo ng mahal na Pinoon. At nandiyan yung prayer, panalangin ng ating minamahal na pastor. Everybody say praise the Lord. Huling talata, mga minamahal. 2 Korinto, Kapitulo 11, talatang 27. Last verse yan. Kanilang Brother Joel, pakihanda yung ating awitin. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, ang kabanatay 11, ang talatay 27. Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa pagpupuyat ay madalas sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas sa ginaw at kaubaran. Amen. Amen. Madalas, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Simula nung nakilala natin si Kristo, simula nung pinaglingkuran natin ang ultima na Pinoon, sinisikap natin, ano po yun? Ang sabi nga dito, sa pagpapagal at sa pagramdam ng mga pagpupuyat at madalas ay gutom at uhaw sa mga pag-aayuno at madalas ang ginaw at kahubaran. Hindi po yung literal. Kung hindi yung uhaw saan po? Sa banal na presensya ng mahal na Pinoon. Doon po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pag nandito tayo sa ubasan, sa banal na ubasan ng mahal na Pinoon sa gawain, pag nandito na tayo sa portion na mahalaga, bigyan natin ng halaga, pakainin natin yung ating spiritual. Amen? Everybody say praise the Lord. Kung ano may ginangata mong pagkain yan, sa sulok-sulok, mga minamahal, ninanamnam mo yung pagkain, dahil pinagpala ka na ipo yung kapatid mo, na ikaw'y binigyan, dahil sa prayer mo yun. Busog ka nga, mga minamahal, natapos ang gawain. Pero gutom naman ang espiritual mo. Hindi mo naramdaman ang banal na pasensya ng Diyos. Ikaw din ang lugi. Pinagpala yung tumalima at yung gumawa, mga minamahal. Amen? Kung meron mo tayo nagawang pagkukulang na isumamo mo sa mahal na Pinoon, na hingi mo ng tawad, pinagpala ka ng mahal na Pinoon. Hindi na sayang yung pagdalo mo at pagsamba mo. Pinagpala ka ng mahal na Pinoon. Pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Ganun po tayo kinakahabagan ng mahal na Pinoon. Ang mahal na Pinoon ay punong-puno ng pag-ibig, pangunawa, at punong-puno ng pagmamahal sa atin. Kaya salamat sa mahal na Pinoon. Ako tayong lahat ay naririto, naglilingkod, nagpapatuloy, nagsusumamo, nagpupumilit, nagsisikap, para tayong lahat ay patuloy na kahabagan at patuloy tayong samahan lagi ng kanyang kapangyarihan. Tayo po ay tumayo at tayo po ay umawit sa ating mahal na Pinoon. Anong ating sinisigaw? Walang iba
ang dakilang pangalan ng Diyos. Binabanggit natin ang kanyang kabutihan sa atin. Salamat sa mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang nagdako sa atin dito. Tayo po yung bawit. Sa bawat pagkakataon at sa bawat panahon, inisip ko muli mga pagkakamali. Hallelujah! Sa tuwing ako'y nag-iisa, aking naalala Thank you, Jesus. mga bagay na nagawa, tunay na saktan. Palagi kita sa bawat pagkakataon at sa bawat panahon. Inisip ko muli mga pagkakamali. Sa tuwing ako'y nag-isa, aking naaalala mga bagay na nagawa, tunay na Hallelujah! Hallelujah! pala kita. Thank you, Jesus. Ako patawarin mo sa kasalanan na gawa laban sa'yo. Nais ko punan ng pagkukulang ko. Mahal kita, sigaw ng puso ko. Umihiyaw ang puso ko, sinisigaw lagi ang Panginoon. Patawarin mo ako, mahal kita, sana'y dinggin mo. Sumasamo, umihiyaw, kabutihan mo isisigaw. Sa puso ko ay may nag-iisang ikaw. Thank you, Jesus. Sa bawat Narito kami sa iyong pagkakataon harapan. at sa bawat Nagsusubamo ka na, Panginoon. inisip ko muli Patawarin mo kami. na pagkakamali. Huwag kami ng Sa kapatawaran. tuwing ako'y nag-iisa, aking naaalala mga bagay na nagawa, tunay na saktan. Bala kita, ako patawarin mo sa kasalanan na gawa laban sa'yo. Nais ko wala na magkukulang ko. Mahal kita, sigaw ng puso ko. Umihiyaw ang puso ko, sinisigaw lagi ang Panginoon, patawarin mo ako. Mahal kita, sana'y dinggin mo. Sumasamo, umiiyak, kabutihan mo'y sisigaw. Sa puso ko ay may nag-iisang ikaw. Thank you, Jesus. Ako patawarin mo sa kasalanan na gawa laban sa'yo. Nais ko punan ng pagkukulang ko.
mahal kita. Sana'y tingin mo, masa kong umiiyak, kabutihan mo'y sisigaw. Sa puso ko ay may nag-isang ikaw. Praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Batid ng Diyos sa tayo nagkulang sa Kanya. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal sa atin. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Ano man ang ating nagagawang pagkukulang, ang Diyos ay lagi nariyan upang tayo patawarin, upang tayo tanggapin. Ganyan tayo kamahal ang mahal ng Panginoon. Sa lahat ng ating mga inibig, minamahal ng ating mga Panginoon. Sama-sama tayo magpaabot ng ating mga kahilingan. Ang ating mga panalangin sa ating mahal na Panginoon. Maging po sa ating minamahal na ating mga kapatiran sa ibang bansa. Sa bayong dagat, mga minamahal, sama-sama tayong dumulog sa mahal na Panginoon. Alam ng Diyos kung ano ang ating mga kahilingan. Batid ng Diyos kung ano ating hinihingi, mga minamahal. Nakikita yan ng mahal na Panginoon. Sama-sama tayong manalangin sa unang dalangin ng ating mahal na pastor. Humingi tayo ng tawad sa mahal na Panginoon. Tayo po'y pangawakan ng Diyos. Para tayo mainit na naglilingkod sa Kanya. Maging karapat dapat tayo sa Kanyang muling pagmamalik. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ng ating mga lapos na hindi pa natin kapiling sa paglilingkod. Maging ating mga babayan, nakahabagan sila, ilayo sila sa lahat ng uri ng karamdamang kapamakan, na sila ay makakilala at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa Diyos. O pagpalamang banal sa langit, pinakamamahal na Jesus, narito kaming lahat, mahal na Panginoon, sama-sama kaming dumudulog. Nagkakaisa, nagpapakumbaba, humingi kami nagkapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, mahal na Panginoon. Batid pong lahat ng aming mga kahilingan sa aming minamahal, mga kapatiran. Pagkaloob mo, makagalingan ang mga karamdaman, mahal na Panginoon. Pagkaloob mo, mahal na Panginoon, mga kalutasan ng kalang mga problema. At patuloy mo rin pagpalain ng kalang negosyo, kalang anak mo, ang kalang mga trabaho, mahal na Panginoon. Sa kalang mga mahal nila sa ibayong dagat, sa ibang bansa, ingatan mo, iligtas mo, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng makaramdaman, maging sa aming minamahal, mga kapatiran, mahal na sa ibang bansa. Patuloy mo silang patnubayan, patuloy mo silang gabayan, ipagkaloob mo lahat ng aming mga kahilingan. Ito may sa pinansyal, sa material, physical, spiritual, sa unang dalangin ng aming minamahal na pastor. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, amen and amen. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, ang kaliwang kamay sa may parting may karamdaman. Isipin po natin na tayo po'y inilehas ng ating mahal na pastor. Sawayin natin sa pangalan ng Isus. O dakilang Diyos, amang banal sa langit, sama-sama naming dinudulog, sama-sama naming sinasaway sa pangalan ng Isus lahat ng uri ng makaramdaman ng aming mga kapatiran. Cancer, leukemia, diabetes, asthma, kidney trouble, sakit sa puso, rayuma, high blood, makataas na uric acid, lahat ng uri ng karamdaman, cast out in Jesus' name. Pananamig, panulupaypay, gawa ng kaaway, kahinaan, lahat ng hadlang sa kalamang pagpapalang sa pangalan ng Jesus, cast out, cast out, cast out, be healed, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, 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 praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Sama-sama tayong lumukso at sumigaw po ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Huwag po tayong magbiro, mga minamahal. Buong galak, buong tuwa, buong saya sa paglilingkod sa ating malapit. Sabay-sabay po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal. God bless you po. Tayo po ay dadako po sa ating mga announcement para po sa ating banal na gawain ng mahal na Panginoon. Bago ang lahat, mga minamahal, tayo po ay
kukuha mo po ng panandalian po ng ating ipagkakaloob nating special offering. Ang special offering, karagdagan pong gastusin po natin yan sa mga pangangailangan na gastusin sa gawain ng mahal na Panginoon. Walang iba naman tayong ibang inaasan, kundi tayo pong pinagpala na tumatalima at nagbibigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At binibigay kong pagkakataon sa ating pong bilang. Ay, wala pala. Sorry po. Akala ko Friday ngayon. That is, praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Try to ituloy-tuloy sa ating announcement, mga minamahal. Sa ating gawain po sa araw po ng Friday, mga minamahal. O yan po ay wala tayong overnight prayer po, mga minamahal, dahil nasa protocol po tayo, bawal pa po mga minamahal na mag-overnight dahil may curfew po sa ating lugar. Ito po ay alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po ng madaling araw ng Sabado. Kaya ang ating gawain po rito sa Ordaneta, yan po ay alauna po ng hapon, mga may ginaganap. Pag-araw po ng Wednesday, alauna po ng hapon ginaganap. At pag-araw naman po ng Linggo, mga minamahal, yan po ay alas 9 po imedya ng umaga, mga minamahal. At sa araw po ng Linggo, mga ating Holy Supper, mga minamahal. Kaya unang linggo ng buwan, mga minamahal. Iba naman sa uling linggo ng buwan, mga minamahal, na ang ating Holy Supper. Pero dito sa atin, sa mga probinsya, mga minamahal, conforme naman po yun sa mga gawain, mga minamahal. Minsan, sa ibang lugar, huling linggo. Sa atin naman dito, unang linggo sa ibang lugar ang ating Holy Supper. Sa araw ng linggo, mga minamahal, sa ating mga kapatiran, at po ating Holy Supper. Kung mayroon po yung dalang bunga, mga minamahal, na hayuan, handang magpabautismo, katulad po na nakarang Sunday, mga minamahal, ongoing to service natin, mga minamahal. Sila po yung nagpabautismo na para po pagkatapos ng gawain, natanggap na po nila yung kaligtasan at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Noong araw ng linggo, meron po mga kaluluwang tumanggap at nagpabautismo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos sa ating po mga Bible study, mga minamahal, tuwing Martes po. Diyan ginaganap po sa Asinggan, yan po ay alas 2 po ng hapon. Ang ginaganap ang ating mga Bible study, conforme po sa pagdating ng ating mga kapatiran, mga minamahal. At yan din po sa Barangay Aliaga, mga minamahal, sa araw ng bukas, mga minamahal. Yan araw po ng Huwebes, sakop naman po yan sa Malasiki, under po ng ating gawain dito sa dako ng Ordaneta, sa unang dalangin pagluhod po ng ating minamahal na pastor. At sa araw na uli ng Martes, yan naman po sa Barangay Baliti, mga minamahal. Yan po sa unahan po yan ng Katablan, mga minamahal. Papunta po ng Malasiki, meron din po tayong Bible study dyan tuwing alas 2 po ng hapon, araw po ng Martes, mga minamahal. Continuous po ating mga banal na gawain, mga minamahal. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Ingat po sa ating pag-uwi at pakisuyo po, pakisalansang muli yung ating mga ginamit na mga bangko upang ating muling mailigpit sa bodega, mga minamahal. Pagpalain tayong lahat ng mahal. God bless you po. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Binibigay kong pagkakataon sa ating beloved brother Daniel sa ating closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakila at mapagpalang banal na sa langit, sa matamis at makapangyarihan mong banal na pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami taos pusong nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos, sa matagumpay ng iyong banal na gawain dito, dakilang Diyos. Sa hapong ito, maraming salamat po, mahal na Panginoon, na iyong nilangisan ang bawat yugto ng iyong banal na gawain. At lalo tigit, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong matamis at banal na presensya na aming napatuloy na nadarama. At higit sa lahat, dakilang Diyos, sa mensahe ng iyong kaligtasan, maraming salamat po, mahal na Panginoon. At sa aming pong pasamantalang pag-iway-walay, dakilang Diyos, kung paano po kami pinarating na maluwalhati sa iyong banal na gawain, gayon din po sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan. Pag-ingatan niyo po kami, dakilang Diyos, pagpalaan niyo po kami sa pangunadalangin pagluhod ng aming ginagalang na beloved pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Praise the Lord.